Pagpasok mo pa lang sa kagubatan, ramdam mo nang may kung anong mali. Hindi ito normal na gubat. Ang hangin mabigat, parang may matang nakasilip mula sa bawat anino. Kahit liwanag pa ng hapon, pakiramdam mo gabi na. At sa kalagitnaan ng katahimikan, may biglang nagsalita. Mabigat ang hakbang mo. Kung gusto mong mabuhay hanggang ika-siyam na gabi, ayusin mo yan. Paglingon mo, may matandang lalaking payat na parang bahagi ng puno. Siya si Ado, ang taong sinasabing hindi namamatay sa gubat. Lumapit siya sa iyo at tumango, parang matagal ka na niyang hinihintay. Sundan mo ako kung ayaw mong kainin ng dilim. Habang naglalakad kayo, tinuruan ka niya agad. Sa unang gabi, huwag kang tatambay. Nagsisimula pa lang magising ang gubat. Ipunan mo lahat, kahoy, pagkain, kahit bato. Bawat segundo mahalaga. Nang dumilim, nagtayo ka ng apoy. Pero agad niya itong pinatay. Ang apoy, kaibigan mo sa liwanag, kaaway mo sa dilim. Kapag umiilaw ka, mas kita ka nila kaysa kita mo sila. At halos sabay sa pagpatay niya ng apoy, dumaan ang isang nilalang sa harapan ninyo, mahahabang paa, matalas ang hinga, at balat na parang nabubulok na lupa. Tumigil ka sa paghinga, pero si Ado kalmado lang. Huwag kang gagalaw kapag hindi ka sigurado. Kahit kaluskos mo sinusundan nila. Sa sumunod na mga araw, tinuruan kanyang magmarka ng daan. Hindi pala pare-pareho ang gubat araw-araw. May punong lumilipat, may landas na lumalalim, may ilog na umaatres. Kung hindi ka mag-iiwan ng tanda, mamamatay ka bago ka makahanap ng pagkain. Tinuruan ka rin niya gumawa ng traps, hindi para pumatay, kundi para huminto ang halimaw kahit ilang segundo lang. Sa gubat na to, hindi lakas ang sikreto, kundi oras. Ang oras ang buhay mo. May gabing tahimik lang ang gubat, pero may gabing halos gumagalaw ang lupa sa dami ng nilalang. Sa mga gabing iyon, nagtago kayo sa ilalim ng isang malapad na ugat. Pinakikinggan lang ang mga yabag na parang galit na dagandong. Huwag mong subukan lumaban sa gabing ganito. Ang gubat may mood. Kapag galit siya, umiwas ka. Sa ikalawang linggo mo, nagising ka nang wala si Ado. Sa lupa, may nakasulat na mensahe. Kung natutunan mo na ang galaw ng dilim, hindi mo na kailangan ng gabay. Ang kailangan mo na lang, katahimikan. At mula noon, mag-isa mong hinarap ang natitirang mga gabi. Ginamit mo ang bawat aral. Tahimik na paa, patay ang apoy kapag hindi kailangan. Traps para bumili ng oras. Markers para hindi ka lumunin ng nagbabagong gubat. At utak na laging kalmado kahit may aninong sumusunod. Hanggang sa dumating ang night 79. Tahimik ang lahat, walang halimaw, walang hangin. Parang nakatingin lang ang buong kagubatan sa'yo. At sa huling sandali, narinig mo ulit ang boses ni Ado, mahina pero malinaw. Hindi ka natakot sa dilim. Kaya mo nang umalis. At doon mo naintindihan. Hindi mo tinalo ang gubat. Inrespeto ka lang niya. At yan ang dahilan kung bakit ka nakaligtas. At kung nagustuhan mo itong kwento ko, mag-like at follow ka lang, dahil wala naman bayad yan. Para hindi kita sagwanan sa mukha. Ha ha ha, joke lang po.